Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Time check, 7:35 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Alas 7:30 ng gabi na. Kinig nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Alright, magandang gabi sa ating mga kababayan, no? Especially sa ating mga viewers at sa ating mga kababayan, no? Sa buong mundo na nanonood at nakikinig sa ating palatuntunan ngayon po dito po sa may vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas. Bago pa man to, batin po natin ang ating mga kaibigan, no? Siyempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga kapwa vloggers. Sa ngayon po, ako muna ang magiging anchors ngayong gabi dahil po ang ating mga kaibigan ay ang iba ay nag-rest talaga sila, no? After ng election ay tagang kailangan nila mag-rest dahil sa pagod siguro sa lahat ng hirap na pinagdaanan. At syempre, ang iba naman ay may mga kanya-kanyang mga racket, no? At sa ating kaibigan na si Balita at Kaalaman, si Joshua Corpus, si Divine at si Rebecca Morales. Magandang gabi sa inyo at sa ating mga kapwa vlogger, no, ng Bagong Pilipinas. At syempre, hindi natin kakalimutan ang pamunuan ng Presidential Communication Office, ang PCO na si Secretary J. Ruiz, no. Magandang gabi po sa iyo, Secretary J. Ruiz. At syempre, ang hindi natin kakalimutan din ang ating Undersecretary na si Yusek Attorney Claire Castro. Ayan po, magandang gabi po sa inyo lahat at syempre ang ating mga kababayan sa buong lupalop ng mundo, ang especially sa buong kapuluan ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao na ating mga viewers, ating mga subscriber din, mga followers. Ang inyong lingkod, ako po si AJ13 Vlog, no? Sa aking YouTube at sa aking Facebook page AJ. Pati na lang ang aking TikTok, no? AJ13 Vlog. At syempre, ang ating mga kabayan sa buong mundo na nakikinig at nanonood ngayong gabi po, no? Magandang gabi po sa inyo at naway ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At sa ating mga kabayan, mapapanood po tayo sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 sa For the Box. Mapakinggan nyo rin po kami sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong AM band. At syempre, hindi mawala ang Facebook page ng Radyo Pilipinas. Nakalive po tayo dyan, mga kababayan. So, simulan na po natin ang ating unang sultada ng ating programa. Breaking news po muna tayo. Usapang news po ito. At breaking news, yung si PBM launches MRT and LRT. Para sa pamilya, pass 1+3 promo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, no. Kasama po niya rito ang ating mahal na First Lady sa nangyaring pag-check nila sa MRT nung nakarang araw lamang po diyan po sa Trinoma. At syempre po, ito pong Pamilya Pass 1+3 promo ay isang inisyatibo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. na nagbibigay ng libreng sakay sa MRT 3, LRT 1 and 2 tuwing linggo para sa 3 kasama na nagbayad ng regular na ticket. So sa bawat isang bayad na regular na ticket ay meron pong kasamang 3 na libre na po, no? Para naman po ang kasamang pamilya ng ating consumer o ng commuters ay malilibre na po ng gobyerno. Ito po is tuwing linggo lamang po, no? At ito ay tatagal hanggang sa 2028, hanggang sa pagbaba po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Yan po, ganda po nitong inisyatibo ng pamalaang Marcos, no. Sana po ay ma-appreciate po natin, no, yung lahat ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo
dahil po sa pagmamahal niya sa ating mga kababayan, sa ating mga Pilipino, sa ating bansa. Kaya naman po itong initiative na to ay hindi lang dahil sa para po ito sa lahat, no? Walang halong kulay, walang political na kulay. Ito ay para sa bawat pamilyang Pilipino. Ayan po yung kanyang isa sa mga tagang gusto niya ibigay sa ating mga Pilipino. So ganun pa man po ay atin mo sumunod po tayo sa next na ating tatalakayin. Ito naman pong yung very controversial na Mount Kamuning footbridge to diyan po sa EDSA Quezon City. So ito yung ang ating very hardworking president, no, na binisita at syempre po ay pinapag-iba na po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang tinaguriang Mount Kamuning footbridge diyan po sa may EDSA Quezon City. Sa mga kadahilanang ma-issue na accessibility, kaligtasan at urban planning. Sa ganito pong pagkakataon po ay kasi siyempre po, no, ito pong tuloy na to, itong footbridge na po ito ay project po ito ng MMDA, no, na itong si dating Sir Danny Lim, no, siya po dating MMDA secretary o appointed ni dating Pangulong Duterte, no. Ito po yung nung naarang 2018 po ito nagawa eh. So hanggang sa nakamatay na po ng dating Mr. Danny Lim itong nung 2021 na yumao na po ito. So mula nung 2017 na-appoint siya ni Duterte at siya ang namuno ng MMDA. At isa yan sa mga kanyang naging project. Yun nga lang, ang naging problema din sa project na to ay sobrang hapong taas. Kaya nga tinawag itong Mount Kamuning footbridge dahil po sa sobrang taas. So yung mga PWD natin, yung mga senior citizen, nahihirapan po silang umakyat. Especially sa gabi po, hindi po walang ganong ilaw, yung taas niya, walang ganong sa sobrang taas niya, hindi nakakayanin ng mga ng mga commuters na umakyat, especially yung sa mga senior citizens natin, no. At ganun pa man ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay talaga namang ginagawa ng paraan, no. Kaya naman ito ay pinapag-iba niya na, no. At pero meron naman itong kapalit, syempre yung gagawa sila ng panibagong tulay diyan na sasakto na sa EDSA Kamuning Station, no, diyan sa may EDSA, doon na po ang mangyayari, no, para kasi para yun sa urban planning ay maging nakaduktong na, no, nakasubo na sa EDSA station o Kamuning Station. Ganyan po ka-alertong ating mahal na Pangulo, no, very hardworking siya. So ang ating pag-usapan pero bago nating talakayan, mamaya meron tayong mga babatiin din mamaya, no, sa ating mga kaibigan na nagpapabati. For the meantime, ito naman, no, isa na namang balita, no. Ito yung medyo high intensity yung mainit na usapin to kasi nga itong si Baste kamakailan video yung para nating palabas nating video para kahit paano. Labas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion, and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? Okay. I just respect his decision and I respect his opinion. And rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, ano ranggo ng unang chief PNP at ano ranggo ko bago ako naging chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Ayun, no. Ito si Baste, meron siyang naging statement na pinalabas, no. Ito ang sabi niya rito, no. Ang sabi nga niya rito, si bagong PNP chief na si General Torre,
ay tumalon daw sa 3 pwesto, no, ng ranggo. Kaya naging PNP chief dahil sa bata-bata system daw. Pabor-pabor. Kaya daw ito naging PNP chief. Ang di niya alam, sabi nga, no, huwag kang dudura sa langit para yung dura mo ay hindi sasapol sa pagmumukha mo. So, kaya nasabi ni newly appointed na PNP chief na rewind. Kasi nga, kung inyong matatandaan, ang naging unang PNP chief during Duterte's time ay walang iba kung ay isang 1-star general na si Bato de la Rosa na ngayon ay senator na. Nakapanalo pa lang ulit na na-re-elect. Kung inyong matatandaan, si Bato, yun nga, 1-star general, tumalon siya ng 3 kasi automatic 4-star general na pag naging PNP chief ka eh. Ayun, kung tutuusin, no, ang nangyari kay Baste, hindi siya backward ng backread, no. Dapat backread. Sabi nga ni General Torre, PNP Chief General Torre na rewind. Akala ko nga mayroon ng bagong movie si Marian tsaka sa Dingdong na rewind again. Kaya ito si Baste, sana bago siya dumakdak, inaalam din niya yung istorya ng tatay niya kung sino naging PNP chief na 1-star general lang at lumundag nga ng 3 katungkulan. Kaya itong si Baste, supalpal kay General Torre. At kung matatandaan nyo noon dati, si Baste ay hinamon si General Torre na pag nakita ay sasampalin. Pero nung nakita na sila dun sa Davao, di naman pala nagawa ni Baste. Kaya si Baste, medyo madaldal din, no? Maluwag din ang bunganga nito si Baste. Dapat manahimik niya lang siya. Total, kapapanayo lang naman niya ng vice mayor. At posible maging mayor dahil ang tatay niya hindi naman makaupo dahil nasa the Netherlands, no? Doon na muna uupo. Ayan nga, So, ito naman, fake news alert tayo, no? Fake news alert. Kasi, alam niyo naman, yung kamakailan lamang po ay tingnan natin yung itong fake news alert ito kasi lumabas sa mga social media itong naging fake news na isang lumabas na kesyo meron daw lockdown sa Metro Manila na gaganawin, no, kasi kaya nagkaroon ng public advisory. Ang sabi rito dahil sa mabilis na pagkalat ng mpox o monkeypox, magkakaroon ng malawakang lockdown. Start daw ng June 10, 2025. Pero ito na nga, sumugot na po rito ang Department of Health. Sinabi nga nila dito, ito nga, dinebunk na nila yung issue na regarding sa pagla-lockdown. Ang sabi po ng Department of Health ay wala pong mangyayaring lockdown dahil hindi naman po contagious disease itong o hindi man ito airborne disease na maaaring makaano sa atin, na makahawa kahit naglalakad ka lang. Pero mag-ingat pa rin daw po tayo sa mpox dahil po magiging mode of transmission po ng mpox ay kung ikaw ay merong close contact dun sa taong infected ng mpox. Especially yung ginamit niya, yung naupuan niya, o nakipag-handshake ka saan niya o nakipag-usapan na mas malapit saan niya, syempre may tumamang laway, di ba, madalas merong nag-excursion na laway sa kausap natin pag meron tayong kausap, di ba? Kaya ayun, no, so ito pong fake news na to na regarding sa malawaang lockdown ay hindi po yan totoo. Sa mga nagkapakalat ng fake news, nako, maghanda-handa na kayo dahil nalalapit na po, no, na magkaroon po tayo ng mga regulatory board regarding po sa mga ganitong klaseng fake news, no, mga disinformation and misinformation. Kaya tinatrabaho na po ng ating mga congressman, no, para po magkaroon na po tayo ng mga regulatory board. Sana matuloy yung regulatory board na to sa social media kasi talagang kailangan. Yun nga lang, kailangan din itong pag-aralin mabuti o busisiin ng maayos. Kung sino ba yung dapat na maupo sa board na ito, kasi hindi basta-basta upo ng sino-sino lang nang walang ganong kaalaman, no, para kahit paano maipatupad ng maayos na walang nalalabag na karapatang pantao, especially sa freedom of speech and of
ayun nga, no, freedom of speech and of the press, no, freedom of the press and of the speech, no, ayan na, in any other way. So ayun na po, no, bago mag alas 8, no, mag-break time tayo, pero ngayon diretso pa tayo, meron pa tayong natitirang oras para kahit papaano ay pagpatuloy po natin itong ating usapin sa napaaraming mga bagay, no, especially sa mga regarding sa fake news. Napaarami pong lumalabas na fake news. Isa na rin po dyan, no, yung iduktong na natin to, no, ihilayin na natin tong issue regarding sa dyan sa may impeachment trial, no, nitong si BP Sara, no, na hindi pa matuloy, na postpone sa tong June 11 na naman, no. So may lumalabas na naman ng mga regarding sa sa impeachment trial na yan na hindi raw matutuloy, pero ganun pa man, hintayin natin dahil hindi pa naman ganap na maabante, no. Sa June 11 na po ang matutuloy ang impeachment trial. Sana matuloy, no, para malaman po natin ang lahat ng katotohanan sa lahat po ng mga umuugong na balita regarding po dito sa confidential fund ng ating BP Sara. So yun po, no, at ganun pa man, may batiin po natin ang ating kababayan dyan sa United States of America, no, sa Florida, si Miss Wilma. Hello Miss Wilma. Magandang umaga dyan sa Florida. At sa ating mga kababayan dito sa especially sa mga ating mga viewers at saka followers dito, subscribers. Magandang gabi po sa inyo lahat at patuloy po sana yung tumutok sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Yan po, no, at isa pa po, batiin rin na po natin ang ating ang chairman po namin sa aming barangay na 182 diyan po sa may Gagalangin, Tondo, Manila, no, si barangay chairman namin na si Jojo Zapata. Ayun, magandang gabi sa iyo at naway nanonood ka ng aking programa dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Magandang gabi, Chairman Jojo Zapata. Yun po, no, at sa ating mga kaibigan po, no, especially sa mga kapwa ko mga loyalista, relax po, no, relax po tayo dahil marami pa pong kaganapan at tutukan po natin yung mga programa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Doon po tayo mag-focus para malaman po ng ating mga kababayan na hindi naman nila nalalaman yung mga magandang ginagawa ng magagandang programa ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ginagawa para sa ating mga kababayan, para sa ating lahat, no, na mga Pilipino. Tutuan po natin, ito yung ipalaganap natin, no? Kaya nga po tayo nandito sa himpilan na ito para po tayo ay isa sa tumulong, no, at mag-disseminate ng mga magagandang programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang ating isa sa mga adhikain dito, no. Kaya kami dito mga vloggers nandito ngayon sa may Radyo Pilipinas upang mag-disseminate, i-share namin yung mga magandang ginagawa ng ating ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ang dami niyang project na ginagawa, iba hindi nalalaman ng mga tao, pero sobrang dami po ng ginagawa. Wala na halos break time ang ating mahal na Pangulo. Kahit na day off, wala na. Kahit Sunday, gabi, nagtatrabaho pa rin ng ating mahal na Pangulo. Kaya sana ma-appreciate kahit paano ng ating mga kababayang Pilipino ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo at ng kanyang administrasyon. Ganun pa man ay dapat pa rin nating igalang ang lahat po ng mga opinion at ng mga saloobin ng bawat kapwa Pilipino. Regardless of yung political leaning, yung colors at saka yung gender, you know? Lahat po tayo may karapatang magsalita at mayroon din tayong opinion, pero hindi naman absolute yung lahat ng sinasabi natin o yung mga sinasabi natin freedom na yan. Hindi siya absolute kasi meron pa, kaya nga tayo may batas dahil yung may mga yung iniisip natin, akala natin freedom pa rin, pero hindi na siya, beyond na po siya ng ating sinasabi natin freedom of the press and of the speech. Kaya nga tayo mayroong mga batas na sinusunod.
hindi po absolute yung freedom na inaalan nating pwede nating sabihin lahat-lahat. Pati yung pagmumura, dapat iwasan na po natin yan. Especially yung mga mataas o mayroong katungkulan sa gobyerno, no? Yung pagmumura, foul talaga yan. Kasi isa nga yan sa tinuturo natin sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, sa ating mga maliliit na kapatid, at sa iba pang tao na nariringgan natin, no, na ganyan. So sana po, no, especially sa mga may katungkulan sa gobyerno, mga higher official, no, tama na po yung pagmumura. Magkaroon po tayo ng kanting sinasabi natin good conduct, good manners and right conduct. Kahit papaano, dahil kasi po kayo po yung iniidolo ng karamihan. Kaya nga po kayo may mga supporters Kahit papaano, iniidolo po nila kayo. Yung mga sinasabi po ninyo, nagmamatters po yan sa kanila. So sana naman sa mga politiko na hilig ang magmura at magbanta sa ibang tao, sa ibang kapwa na politiko, magbago na kayo. Bago-bago din pag may time. Hindi naman kinakaya ng pagmumura araw-araw. Huwag niyong kainin. Huwag niyong ugaliin. Diba? Ganun lang naman yan So, sana naging ehemplo pa rin tayo ng ating mga kababayang Pilipino, no? Especially ang dami na rin niyan, bata hanggang sa matanda, no? Nariringgan po tayo niyan, di ba? Siyempre kahit anong niyan, may mga iba-ibang kaisipan ng mga tao, dapat hindi natin sila binibigyan ng mga masamang kaisipan o yung mga hindi dapat na mga conduct sa isang sa bawat tao. Dapat pa rin nating panatilihin yung respeto, especially sa mga namumuno, no? Respeto. Hindi man to ibinibigay ng sapilitan, ini-earn po ito, pero dapat po matutunan para ma-earn din natin yan. Kahit ako bilang isang vlogger, syempre minsan-minsan napapa bad words, no, napag-utter ng bad words, pero di naman katulad ng iba na sobra-sobra naman. So, at sa mga na kakaano na natin na diskusyon, sa parte lang po yan ng ating mga opinion. Wala po yung personal na aspeto, no? Hindi siya personal, no? Ano lang siya, opinion ng bawat Pilipino lang o ng bawat tao. Yun lang po. Malapit tayo, muna tayo, no? Break time muna tayo kasi para po makapagpahinga rin ang aking bunganga. Medyo masakit na yung lalamunan ko. Inom muna tayong tubig. So, magbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Alright, nagbabalik po ang ating vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So ngayon po, no, another good news po na naman po ang ating ihatid ngayong gabi, no. It's another PBM good news, no. Dahil po ang inflation rate, no, ay lalong bumagal o bumaba ang inflation rate from 1.4 noong Mayo, noong April to 1.3 ngayong Mayo, no, na itong nakarang Mayo lamang po, no, 1.3% na kaya po siya lalang bumagal. Pero sa totoo lang po, marami po sa ating mga kababayan ang medyo hindi alam ano nga ba yung inflation rate na yan. Kasi marami sa atin sa totoo lang, no. Kahit ako, no, nung una, inflation rate, hindi man natin nararamdaman yan. So, yung mayaman lang nararamdam yan na mayroon silang magandang ekonomiya, ganyan. So sa ating mga ordinaryong mamamayan, mga common mass, hindi natin talaga maintindihan kung ano ba itong inflation rate na sinasabi nila na bumaba o tumaas, keso ganyan, no? Kung atin po natin intindihin ang inflation rate, ang inflation rate po ay tumutukoy sa pangkalahatang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa isang ekonomiya sa paglipas ng panahon. Kapag bumaba ang inflation rate, ibig sabihin, bumabagal ang pagtaas ng presyo o sa ilang kaso, nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin. So, itong inflation rate na to na nahihirapan tayo intindihin, talaga naman pong medyo mahirap tayo sa intindihan sa totoo lang po, no.
Dahil una-una po pang-economist yan na usapin. At pangalawa, wala naman tayong business sa ordinaryong mamamayang Pilipino, kaya hindi natin alam yan. Kaya nga ito binibigyan natin ng kaunting pagpapaliwanag kung ano nga ba ang inflation rate, kung ano nga ba ang kapakinabangan nito sa ating kabuhayan o sa ating mamamayang Pilipino, sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino. So ang pagbaba ng inflation rate, siyempre una-una pagpapanatili sa mga purchasing power. So kapag mababa ang inflation rate, ibig sabihin matatag, no? At mabagal ang pagtaas ng presyo, meaning yung pera mo merong siyang purchasing power, no? Para kahit paano yung presyo o halaga ng mga pangunahing bilihin ay hindi basta-basta tataas yan o biglang taas. O let's say, no, sa inflation rate na ang target mo is 6, tapos ang hindi mo na-reach yung 6% na yun, naging 4 lang. Pero hindi ibig sabihin biglang tataas na agad yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Let's say 50 yung unang mo, tapos bumaba, hindi mo na-reach yung target mo na 6, naging 4 lang. So yung presyo nun maging 51 o 52 pesos. Mga ganong presyo, hindi basta tataas ng ganun lang. So kung inyo pong matatandaan, nung panahon po ng Marcos administration, para po tayo hindi bilang tumaas yung presyo ng langis o ng oil o ng crudo nung panahon ng ating mahal Presidente Ferdinand Marcos Sr., meron po tayong tinatawag na OPSF. Ito po yung Oil Price Stabilization Fund. Ito po yung, let's say, no, sa merkado, tumaas yung, sa bentahan ng merkado international, tumaas po yung oil sa merkado. Since meron po tayong fund o pondo na ginagamit, o ito yung po yung sinasabi kong Oil Price Stability Fund, ito yung ginagamit natin na pansapak o tapal para yung presyo ng crudo o oil noon ay hindi basta-basta maramdaman ng mga Pilipino, ng mamayang Pilipino, dahil merong ginagamit na pondo. Sana dito rin sa magkaroon din ng itong klaseng funding sa mga pagtaas at pagbaba ng presyo, no? Kung ano man sa oil man yan or whatsoever, no? Sana magkaroon din ng same na pondo para kahit paano hindi naman basta-basta mahirapan ng ang ating mga Pilipino sa pagbiglang taas ng mga presyo ng pangunahing bilihin. At isa pa, no, yung pagbaba, significance ng pagbaba ng inflation rate ay isa rito yung mas malawak na access, no, sa pangunahing pangangailangan. Ito po yung kapag na mababa ang inflation rate, mas abot kaya po natin ang bilihin sa pagkain, sa gamot, kuryente, pamasahe, at sa para sa pangkaraniwang mamamayang Pilipino. At isa po rin po dyan yung significance ng pagbaba ng inflation rate. Ito po yung mas kaaya-ayang kalagayan para sa negosyo. Siyempre, no, yung mga presyo na po yan, kaya hindi basta tumataas. Siyempre, yung mga negosyante naman, pag maganda ang inflation rate, hindi naman sila mahirapan na makabawi sa kanilang puhunan, no, sa kanilang negosyo. So, para happy-happy ang lahat, no? Ang mamayang Pilipino, ang mga negosyante, at ang ating ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. O kung sino mang kaya kung sino mang pong uupo sa ating gobyerno, dapat maging maging alert sa lahat ng ganito, no? Kung ano yung target nila dapat makuha, kasi sambayan ng Pilipino ang mahirapan. So ganun pa man po, ang gobyerno naman po natin, ang ating mahal na Pangulong Marcos, ay ginagawa po ng lahat, no? Kaya po nung nakaraan, kung matandaan po ninyo, nagkaroon ng malawakang pagpaparesign sa mga kabinete niya, no? Sa mga na pinag-resign niya, at yung mga dapat na niretain niya. Kaya naman po, since ang ating economic court team ay iniretain niya, kasi maganda naman po ang nangyayari, kaya nga po yan, mababa po ang inflation rate natin dahil sa kagalingan ng ating mga economic
geniuses, no? Kaya na-retain sila sa alang mga position. Kaya ayun pong isa sa mga kagandahan po niya, no? Kaya yung iba nagsasabi, bakit niretain si ganyan, ganun pa rin, nagpa-resign pa kayo, tapos i-retain nyo rin. Kaya naman po pinag-resign para po magkaroon ng performance evaluation. Syempre po, ganun po taga ang bawat gobyerno, no? Kinakailangan nag-check and balance kung kung nagmamatter ba, kung gumagawa pa, naging effective ba sa trabaho niyo isa. So pag hindi naman effective na, so dapat palitan. Pero kung ang isang ahensya o economic team nito ay medyo naman magandang ginagawa nila, kaya yan si Department of Finance Secretary, si Ralph Recto, si Balikasan ng NEDA, maganda naman yung yung trabaho nila, at least na-reach na yung goal na dapat nating target. Ito nga, bumaba yung inflation rate, so kaya po na-retain. May mga iba natanggal, so ganun lang po talaga ang buhay, lalo sa sa trabaho. Wala po diyang personalan. Dapat talaga both side ng gumagalaw para po ang ating bansang Pilipinas ay mag-move, no? Mag-move forward sa ekonomiya, at nang sa gayon din ay maging maalwan na ang ating bansang Pilipinas with regards to economic growth. Yan po yung kaya isa sa mga economic core team natin, no, leaders, managers natin. So sa mga ganyan po, sa mga aspetong ganyan, medyo mahirap po taga siyang explain, pero pinipilit po natin kahit sa pinaka simpleng paraan ng ating pagpapaliwanag sa ating mamayang Pilipino kung anong ibig sabihin ng inflation rate. At least kahit papaano, no, nagkaroon tayo ng konting kaalaman, konting-konti lang, kahit ako, no, pero na rin akong konting kaalaman regarding sa inflation rate. So moving forward tayo sa last nating topic, no, ito na namang sa regarding po sa AIDS awareness. So panood natin yung video, no, kung saan nagsalita si DOH Secretary Ted Herbosa. Panoorin po natin. 67 na kaso bawat araw ang nakikita nating positibo sa HIV mula Enero hanggang Marso nitong 2025 o nitong first quarter of this year. Mas napaigting ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng antiretroviral or ARV drugs sa ating mga kababayan na namumuhay na may HIV or people living with HIV. Ang bilin po ng Pangulong Marcos, padaliin ang pagbibigay ng serbisyong ito sa pamamagitan ng mas mabilis na proseso sa mga pangunahing ospital na puntahan ng mga taong namumuhay na may HIV. Ito ay para madali ang makuha ang schedule ng mga kailangang magpakonsulta at kukuha ng gamot sa HIV. Sa sistemang ito, masisiguro din natin na regular na ang pagkonsulta ng mga persons living with HIV at regular na din makukuha ang libreng maintenance ARV drugs para ma-manage ang kanilang kondisyon na nakaalay din para sa ating mga DOH, ang counseling at ang ating mga kababayan ukol sa mahabang pamumuhay ng mga taong may HIV. Bukod sa libreng ARV, libre rin po magbigay ng DOH ang HIV screening test sa iba't ibang HIV hubs kabilang ng San Lazaro Hospital. Pwede rin po magpa-schedule ng HIV confirmatory test. Dahil importante po na alam natin ang HIV status ng isang tao para mabigyan agad siya ng gamot at hindi na lumala ang HIV sakaling reactive po ang pasyente. Hindi na po death sentence ang HIV sa panahon ngayon. Kailangan lang po kumonsulta para magpa-test at screening maintenance. Maintenance lang ang kailangan po. Katapat niyan, para lang na siyang high blood or diabetes na basta meron kang gamot, tuloy-tuloy po ang magagawa. At ang DOH po, magagawa natin ito. Ayun, no. Ito napaka-importante pong usapin ito, no. AIDS awareness, no. Kung matandaan po niyo itong sa ating Miss Universe 2015 na si Pia Wurtzbach, na itong kanyang advocacy, yung AIDS awareness, no, napakaganda pong topic ito. Sa ngayon po, no, tumaas po ang kaso ng HIV, no, sa bawat araw ay 57 na po, no, 57 cases ng HIV ang nadetect o biktima ng biktimang ng AIDS and HIV, no. So pataas ng pataas. Actually noong 2020 37 lang po at 38 lang po yan noong 2020. So after 5 years naging naging 57 na. So parang every year dumadagdag ng dalawa, no? So imagine mo, every day mayroon 57. Sa isang taon, ilan na 'yon? 'Di ba? So sa ngayon po ang status po ng HIV ngayon sa ating bansa ay napakalaki na po ng ng bilang. So kailangan po talagang maging maingat. Una-una ang HIV ngayon, katulad nga po na sinabi ng ating Secretary Herbosa,
na hindi na to death sentence ang HIV. Meron na po akong gamot, maintenance. Para na rin siyang hindi katulad ng dati na sobrang parang patay ka na agad, ganyan. So ngayon po, meron ng gamot na libre pong ibinimigay. Pati yung testing, libre po, no? Wag na po kayong mahiya kasi nandiyan na po kayo sa sitwasyon na ginawa nyo naman. 'Di ba? So, kung mahiya po kayo, mapapadali ang buhay ninyo. Pero kung nandiyan na kayo sa sitwasyon ganyan, tanggapin nyo na lang. Ang importante dyan, mapatagal pa ninyo yung buhay ninyo at ma-enjoy nyo pa rin kahit paano. No? Kahit mayroong stigma, yung HIV o AIDS na yan sa ating lipunan, pero kung sa totoo lang po sa mga ibang bansa, no, hindi na po siya stigma, parang normal na rin siya. Kasi normal na sakit na lang yan, katulad ng diabetes. Di ba ganyan din diabetes? Parang pag may diabetes ka, magkaroon ng sakit sa puso, atay, sa mata. Parang ganyan na rin naman eh. So, hindi na tayo dapat ikahiya natin yung age na yan. Mabuhay tayo ng normal. Yung free of worrying na meron ka ng sakit na ganyan. Kahit naman may sakit ng diabetes, nag-worry ka eh. So yung age, dapat yung stigma sa ating lipunan ay matanggal na yan. Kasi the more na nagiging masyado tayong strict o tawag dito sa atin, masyado tayong Maria Clara na kaisipan, tanggalin na po natin kasi lalo tayong hindi magkakaroon ng magandang solusyon o mas dadami yung mamamatay sa atin sa mga may AIDS na yan o may HIV dahil sa ganyang kaisipan. Kung di kayo kilos, walang mangyayari sa buhay ninyo. Kaya dapat sa ating mga kababayan na dumadanas ngayon sa stigma ng HIV, na mayroong sakit, no, nag-positive sila sa HIV, punta na po kayo sa San Lazaro. Meron po diyang pre-testing o pre-analysis. Meron din po siyang free medication para mapahaba po ang buhay nyo. Although hindi naman namamatay yung virus na to, hindi siya mamamatay. Nandyan pa rin siya. Pero at least nababawasan po siya para ma-prolong po ang life ninyo. Kaya dapat sa ating mga kababayan, although with secrecy naman po ito, pag nagpa-testing po iyo, with secrecy naman po hindi man po siya i-broadcast. Meron siyang hindi man po ganoon siya. With secrecy pa rin naman siya. Nasa sa inyo na rin po yan kung paano kakalat yan. Kaya dapat maging maingat at maging hindi naman siya nakahawak kung hawaan mo siya nang wala siyang dugo o makinis na. Kahit yakapin mo, wala namang problema dyan. Ang importante po, mabigyan natin ng lunas. Hindi man taga-lunas, at paano maintenance para ma-prolong pa rin ang buhay ng bawat HIV victim. So sa ating mga kabayan, wag na po tayong magpatumpik-tumpik kung nakaramdam po kayo ng kakaibang sitwasyon sa inyong kalusugan. Pwede po kayo magpa-testing, no? Kailangan na po nyo yan. Para po yan sa inyong kapaanan. At sinabi nga po ni Secretary Herbosa na sa 16 years old, pwede na po kayo magpa-testing din. With consent ka lang ng inyong pamilya, ng magulang. Kaya dapat sa ating mga kababayan, pag-ingatan po ninyo, safe sex lagi ang isipin natin, no? Yung kaligayahan na yan, ilang minuto lang yan, pero yung hirap o yung kahiyan, buong buhay nyo na nalasapin. So, be safe. Punta na po kayo sa mga testing center para sa AIDS, HIV, at kung meron mag-positive man kayo, meron po kayo natutulungan para sa free medication. Ganun pa man, at tayo ay mag-aalala na po sa ating palatuntunan at maraming pong salamat sa pagtutok at pagsubaybay nyo ngayong gabi dito po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas. Maraming pong salamat. Magandang gabi.